update. Ito na yung update nga natin sa ating minomonitor na si Typhoon Leon. Ito yung ating latest satellite image. So itong si Leon kanina alas 4 ng hapon, nasa may layong 505 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 150 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 185 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. And nakita nga natin na mostly ang apektado nitong si Leon ay yung mga nasa area ng Northern Luzon, pati na rin sa may silangang bahagi ng Luzon, pero yung kanyang trough or extension ay posibleng umabot hanggang sa Visayas area. Kaya lagi tayo mag-antabay ng mga ilalabas na update ng Pag-asa. Tingnan naman natin itong magiging track ni Leon. So itong yellow area na ito, yellow-orange area, ito yung may mga malalakas na hangin at least 39 kilometers per hour. At itong red na area na ito, malalakas rin na hangin at least 89 kilometers per hour. And then, may kita nga natin itong enclosed na area na ito. Hindi nito sinasabi yung laki ng bagyo, pero itong area na ito ay kung saan posibleng mapunta nga yung sentro ng bagyo. Kung magkaroon man ito ng shift papuntang west, so posibleng ang abutin. So nakikita natin, although may kalayuan, kahit papano sa landmass ng Philippines, pero nasa loob na area of probability yung ilang parts ng extreme northern Luzon, kaya hindi ruled out yung landfall scenario around Batanes area. So may kita nga din natin sa track, posible nga nitong pumunta sa may northwest direction bago mag-landfall sa eastern coast ng Taiwan. So may kita nga rin natin na around Thursday, ayun yung pinakamalapit sila yon sa may Batanes area. And then, kagaya nga na nabanggit natin kanina, hindi ruled out ang landfall scenario kay Batanes dahil nasa loob ito ng area of probability. Naasahan nga din natin na patuloy pang mag-i-intensify itong si Leon habang nasa karagatan ito, si east ng Philippine Sea. And then, likely, habang papalapit din ito sa Batanes, hindi natin nirule out or posible itong mapunta sa super typhoon category. So inaasahan natin posible itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility Thursday evening or Friday early morning. So patuloy tayo mag-aantabay ng updates kung magkakaroon man tayo ng mga posibleng mga matitinding mga landfall events. So dahil nga dito kay Leon, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa may Batanes, Babuyan Islands, mainland Cagayan, northern at eastern portion ng Isabela sa may Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra at sa may Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Isabela sa may Quirino, nalalabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province sa may Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Abra, Ilocos Sur sa may La Union, eastern portion ng Nueva Ecija, sa may Aurora, northern at eastern portion ng Quezon, kabilang ng Polillo Islands, sa may Camarines Norte, Camarines Sur, sa may Catanduanes, Albay, northern portion din ng Sorsogon.